Tapos yung mga friends namin, kinikwento ko kung ano nangyayari. Tapos nung uuwi na ako, yung friends namin doon, kumampi na sa kanya. Yun ang feeling ko, kumampi. Hindi na ako hindi na ako in-update, hindi nagkukwento. Tapos mga ilang taon na rin, nanahimik lang ako, hindi ko na dinefensahan yung sarili ko na ganyan talaga na ini-impose ko yung akin. Hanggang sa na-realize nila na tama ako. So ngayon, sila na yung lumapit sa akin, sila nagsasabi sa akin na na-prove ko na talaga na totoo. Sila yung patunay na totoo talaga yung sinasabi ko. Kasi sila mismo na nagsasabi sa akin na yung mga sinasabi mo, nung kinukwento sa akin, nagkatugma. And I have evidences ano talaga yan? Nakapapel. Nakapapil din na nagkatugma lahat ng pangyayari na sinasabi ko. Pero ganun pala talaga yun na hindi mo kailangan na idepensa yung sarili mo lagi. Ang nangyari kasi sa akin, nung sinabi ko na lahat, tapos nag-iba yung istorya, hindi ko na dinipensahan yung sarili ko hanggang na-realize nila na tama ako. So ngayon, okay na kami ulit. Tapos syempre, nagpapatawad naman ako. Tapos yun, dun ko nalaman na parang mababaliw na ba ako? Tapos, dun ko na-realize na kailangan ko na talaga ng nung help talaga. Naghanap talaga ako ng psychiatrist. Saka yun, dun ko nalaman na yun nga yung buhay ko. Kasi hindi na ako makatulog. Pinaplano ko yung mga nangyari, yung nangyari sa akin. Nagpaplano na ako paano ako i-end yung life ko. Tapos I have mga babies, mga dogs ko. Sabi ko, lalasunin ko sila, tapos ako, mga ganun. Tapos nag-attempt talaga ako bago ako umuwi dito. Nag-attempt talaga ako. Kasi during nung time na yun, problema namin, nasa barko siya. Nag-attempt talaga ako. Tapos hindi na ako makakatulog ang ginagawa ko. Tapos nag-aaral pa ako. Tapos may may exam talaga ako na alam kasi ng mga professor ko na very competitive ako. Hindi ko pwedeng ibagsak yung exam na yan. So, nung nangyari talaga, bumagsak talaga ako. Sabi niya, Jeanette, naintindihan naman kita sa sitwasyon mo. Pwede kang mag-retake. Sabi ko, mamaya ko na. Pagod ako, kaiyak. Tapos, doon ako sa office nila. Dinadamayan mo na, umiyak lang ako, umiyak. Tapos, ang hirap talaga. Tapos, sabi ko, kaya nakapag-decide ako umuwi. Tapos, nung umuwi ako, yun, nagpa-psychiatrist ako. Tapos, sabi ko talaga, kailangan ko talaga ng psychiatrist. Hindi na ako makakatulong. Tapos, lagi na ako nagpaplano kung i-end yung life ko. Gabi-gabi talaga yun. Kahit busy ako sa umaga kasi nagagawa ko ng cake. Pagkagabi talaga. Tapos, nangyari talaga sa akin na gusto ko nasa loob ako ng close na iyan ang dilim-dilim talaga. Parang basta ganun yung feeling. Tapos mag-breakdown ako. Tapos wala akong masyadong kinakwentuhan din nung time na yun kasi syempre ayaw kong ma-judge. Tapos bago pa lang. Tapos ayaw kong magkwento kasi alam kong ma-judge ako. Tapos nasasaktan ako. So dagdagan. So, ang laki yung tulong na nakapagpa-psychiatrist ako kasi in-explain sa akin bakit nangyari sa buhay ko. Kasi hindi ko na maintindihan eh. Sabi ko, laging okay naman ako bilang GF. Lahat naman, binigay ko naman, nagpapatawad naman ako. Pero hindi naman ako perfect. Pero, yung alam mo, yung binigay mo yung best. Tapos, simpa ako. Tapos, nangyari talaga na hindi na ako nagdadasal kasi nangyari, paano ba yan? Pinagdadasal ko naman na may isang buhay ko pero may failure pa rin ako. Tapos, ayun, in-explain sa akin ng psychiatrist. Siyempre, ang daming test. Tapos, sabi niya, okay. Ito yung buhay mo. Siyempre, hindi ko pwede ma-disclose yung ko dito. Yung result ko. Parang daklit lang.
in-explain niya kasi sa akin kung bakit nangyari sa akin ang buhay ko na to. Pinaintindi niya sa akin. At tapos sabi niya, kailangan mo lang magdasal. Yun lang talaga, magdasal. Sinabi ko sa kanya, hindi na ako nagdadasal kasi galit ako sa kanya. Ganyan. Tapos yun, in-explain niya sa akin. Tapos yun, bumalik ako, nagdadasal ako. Pero hindi talaga yung mga breakdowns ko talaga, hindi grabe talaga. Parang parang magbibiyak na yung ulo ko. Kung hindi lang ako sinabihan ng doktor na huwag mo nang ihampas yung ulo mo sa dingding pag nagagalit ka kasi baka mag-blood clot ka, yun ang yun ang ikano mo, yung parang mablangko ka or mabaliw ka, parang gano'n. So, talaga iniyak ko lang talaga. Ngayon naman, meron din akong mga breakdowns talaga, depression. Tapos, nandun ako sa point na hindi ako makapag-resign na kailangan ko munang mag-refer sa iba para makapag-desisyon ako. Kasi nga, parang takot na ako mag-desisyon para sa buhay ko. Kasi, lagi naman mga desisyon ko, mga failures eh. Kaya, akala ko talaga, papunta na kasi talaga ako dun sa magbabaliw ako or mag-end ang life ko. Tapos yun, nag-psychiatrist ako, nakitulong. Tapos, may namit akong friend na yung lahat kinento ko sa kanya, kailangan pala talaga yun na without judgment nakikinig lang siya sa akin. Kailangan kasi talaga yun na may makikinig sa'yo na hindi ka i-judge at hindi ka i-chismis. And then pogi naman yun, tagalan namin maging friend na tapos kailangan mo lang talaga i-voice out lahat. Kailangan mo ma-share. Tapos yung ko, every time na nagbe-breakdown naman ako, minsan yung psychiatrist ko, tinatawagan ko, umiyak lang ako. Tapos ulit lang din siya sa akin na kailangan mo lang talagang matanggap. Acceptance lang talaga kasi na ganyan ang buhay mo, part na yan ang buhay mo. Pagdasal mo lang na lahat nangyayari sa buhay mo hanggang sa iyo na lang. Hindi na ma-transfer sa anak mo, sa mga pinsan mo, mga pamangkin mo, mga ganun. Kaya until now talaga, nagdadasal ko pa rin na laking tulong talaga ng prayers, no? Kasi kung hindi, wala talaga. Kung wala kang, kailangan talaga yung hope, yung pangalan ko, kailangan talagang hawakan tsaka prayers, hope at tsaka prayers, dapat magkasama yun. Tsaka, ngayon naman, hindi naman talaga perfect. May minsan talaga mag-breakdown pa din talaga ako na kailangan madilim yung ko, pumawabot pa rin talaga ako sa ganun. Pero nakokontrol ko na, hindi na tulad talaga dati na magpaplan ako na mag-i-end. Dapat i-end ko na yung life ko. Ganun. Kaya, thankful talaga ako na it doesn't mean talaga na maghanap ka ng psychiatrist is baliw ka na talaga. Kailangan naman talaga ng guidance. Kailangan talaga mapaintindi sa'yo ang buhay, mapaintindi sa'yo kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Tsaka, blessing na rin na malapit sa Diyos yung psychiatrist ko. Kaya ginaid niya rin ako na, ayun, I have to pray every day until now, ginagawa ko pa rin. Tsaka, kahit hindi perfect, nag-breakdown pa rin ako. Ayun, at least, ang laki ng tulong talaga. Ang laki ng pinagkaiba. Tapos yung mga babies ko, pag malungkot ako, nandun sila, kakadel, yun, minsan naglalaro kami, naipaglaro ko sa kanila. And then, yun yung nakapag-trigger sa akin yung nangyari talaga sa relationship ko. Doon na, tapos, connected na pala yung sa past din na nangyayari sa buhay ko. Tapos, yung nang nakapag-ano sa akin, yung relationship ko sa last na naging asawa ko. Naging asawa ko talaga siya. Tapos, nangyari pa na inaaway ako yung babae, na ganun. So, ibang istorya naman yun. Next, ikukwento ko sa'yo kasi, talaga, inaaway ako niya. Okay guys, thank you so much for listening me. At saka, i-advise ko lang sa mga gustong mag-share sa inyo, ang laking tulong
nang makinig kayo without any judgment. Kasi ang simple-simple nating mag-judge sa isang tao based sa nakikita natin at sa atin sa ibang tao. Pero iba pa rin talaga yung mapag-sharean. At saka huwag ka talagang yung ikaw yung mag-chismis. I'm so blessed lang kasi talaga. Kasi I have friends and family na nakikinig lang talaga sa akin without any judgment. Guys, thank you so much for watching and have a great day. God bless. Bye. See you again.